presumption po yan of regularity. Specify kung saan ka pinanganak, kung sa pamamagitan ng hilot, ospital, or elsewhere. So wala pong irregular doon. At pang-apat po, yung certificate of live birth niya, may presumption po yan of regularity. So kinakailangan talaga, dumulog ka muna sa hukuman. At hindi ibig sabihin na, ay nako, dahil yan ay late registration of birth, hindi na totoo yan. Hindi po. Kung sino magsasampa ng kaso laban sa pagiging citizen ni Mayor Guo, silang dapat magprueba. At ngayon po, wala namang piniresentang prueba. Kaya nga po, pati yung soldier natin, ingat sa kanyang deklarasyon. Pinag-aaralan lamang kung magpa-file ng co-warranto. Co-warranto po kasi yung sinasampa sa kaso para mapatanggal ang isang tao sa pwesto kapag wala siya dun sa qualifications ng opisinang yon. At siyempre, ang pagiging mayor, kinakailangan ikaw ay citizen ng Pilipino. Hindi naman sinabi ng soldier na may ebidensya na siya. Pinag-aaralan lamang. Ngayon, pag-usapan natin yung connection niya dyan sa Pogo. Alam niyo yung katakataga dito? Ang China po, ako ay naging tagapagsalita ng Pangulo, ang China at ang kanyang embassy, wala pong ginawa yan kundi maglabi sa presidente, ideklara ng illegal ang Pogo. Kasi ang Pogo po yan, electronic gambling, electronic casino, pero ang merkado nila sa China. At siyempre, dahil nasisira ang mga buhay ng mga Chino, walang tigil po ang paglabi ng China na deklarang illegal yan. Pero siyempre, noon at ngayon, hindi naman sa panahon lang ni Presidente Duterte ang Pogo na yan, dati na yan, at hanggang ngayon, 2 taon nang nakakalipas, matapos ang administrasyon ni PBBM, hindi natin dinideklarang illegal ang Pogo. So sabihin natin may kinalaman siya sa Pogo, ano ngayon, legal naman yan. Dahil nga, yan ay, basta may lisensya ka sa PAGCOR, illegal yan. Pangalawa, sabi nila may mga illegal. Kung may mga illegal dyan, lahat po ng mga Chino na nahuli, na nagtatrabaho doon sa Banban, dineport sa China, except for one, na merong hinaharap na kaso ng estafa. Ang tanong ko, kung doon sa raid na ginawa nila sa Banban, may illegal silang nadiskubre, bakit hindi nila kinasuhan yung mga Chinese at pinayagan nilang umuwi? Dahil pinayagan nilang iuwi at i-deport sa China yan, ibig sabihin, walang kasong naisap pa sa Pilipinas laban doon sa mga workers sa Chinese. Nasaan ngayon ang illegal na gawain doon sa Pogo na yan? Pangatlo, tinanggi naman ni Mayor Go na meron siya kinalaman doon sa Pogo. Alam nyo, dahil ako nga, nung panahon ng COVID, napilitan akong depensahan yung desisyon ni Presidente na pabuksan ng Pogo bilang BPOs, no? Nung panahon ng ECQ. Siyempre, galit ang tao doon. Bakit ang mga Pogos bukas, ang simbahan sarado, no? So, napilitan akong pag-aralan ang operasyon ng mga Pogo. Alam nyo, may distinction doon sa may-ari ng building at yung mga umuupa sa building. Kung ikaw ang may-ari ng Pogo, investment ng building, ang investment mo, yung building mismo at yung infrastructure, mahal po yan. Kasi internet dependent. So grabe yung teknolohiya na kinakailangan mong i-install. Kasi ang number 1 expense nila dyan, kuryente at saka internet. Dahil electronic gambling. Okay? So mahal po yan. Pero may kaibahan doon sa nagmamay-ari ng physical structure ng Pogo at yung operator mismo ng mga taga-People's Republic of China. At dahil nga internet gambling ito sa China, ang kanilang mga empleyado ay mga Chinese na marunong mag-Mandarin speaking. Kaya po nagkakaroon ng kaso ng human smuggling kasi nung panahon pa ng COVID, hinikpatan natin ang pagpasok ng mga Chino kasi nga naglalabi ang China na dapat gawing illegal yan. Dahil hindi natin ginawang illegal, at least pinahirapan natin sila pumasok. Alam niyo ba, China rin ang naglabi niyan. Napahirapan natin pumasok yung mga national sa China kasi nga baka magpogo. So kaya nagkakaroon ng demandahan na kapag lumipat, human smuggling. Pero ang totoo po diyan, yung nag-ooperate ng Pogo ay hiwalay doon sa nagmamay-ari ng building. Yan po yung natutunan ko. Meron pang iba, meron pang tinatawag na service providers na nagbibigay ng lahat ng technological na pangangailangan ng mga nagmamay-ari ng Pogo mismo. So tatlo po yan. Yung building owner, yung Pogo enterprise owner, at saka yung service provider ng mga Pogo. Sa inyo yung tatlong mga nagtutulungan para magkaroon ng Pogo. Inamin naman niya, siya dating may-ari ng lupa. Binenta niya,
imbis na binayaran siya ng cash, binigyan siya ng shares. So, ano po yan? Property for stock transaction ang tawag dyan. O pwede na ibabayad sa iyo yung kumpanya. At nag-apply nga ng permit at sinabi niya, yung mga panahon na yon, hindi pa naman siya mayor. So walang bawal doon dahil negosyante naman siya. 3,000 daw ang kada ulo na baboy na hawak ni Mayor Go at saka hindi po ito baboy na kakainin. Ito po'y inahin. Ako po kasi nagbaboy ako, di ba? Nung panahon ng COVID, napilitan ako isarado dahil stricto yung tanay. Pero alam ko po, ang kanyang mga baboy, kilalang kilala kasi imported lahat. Alam niyo ba, nang una nagpasok yan ng mga inahin, isang buong eroplano na puro baboy lang ang laman, Cathay Pacific, na in-import niya from Netherlands. Kilala po namin siya eh. Kasi halos lahat ng nagbababoy sa kanya kumukuha ng inahin. 42,000 po ang halaga ng isang inahin dyan. At 3,000 times 42,000, 100, magkano yun? 26 million. Eh hindi lang naman isang beses, isang taon nagbebenta yan. Hanggang 2 beses yan. Mantakin nyo, 300 million kada taon ang kanyang gross sales. Sabihin na natin ang kita niya kalahati, eh by 150 million ang kita ni Mayor Go. Hindi naman po talaga mahirap si Mayor. Kaya ako hindi nagtataka na marami siyang mga bonggang mga sasakyan. Okay? Ay, hindi ako nagtataka kung meron din siyang helicopter. Bakit? Eh malayo ang Tarlac. Malayo ang Tarlac. So kung ikaw ay negosyante talaga at talaga nagbebenta ka, eh talagang dapat gumagalaw ka, kailangan mo ng helicopter. Hindi ako nagtataka dyan. Pero dahil bago nga siya sa politika, dapat walang issue yun. Hindi niya ninakaw yung pera niya. Kinita niya yun. At alam naman ng lahat na taga-Banban, pati nga ako eh, alam ko kung saan kukuha ng inahin na imported na Berkshire na Dutch doon sa Banban. Alam ko po yun. Pero ako kasi, hindi ako kumuha doon. Kumuha ko sa Marinduque dahil yung inalaga akong baboy, mga 500 at its peak, native. Kasi mas masarap na lechon yung native. At yung aking binibenta, hindi baboy. Lechon ang aking binibenta, yung Minyong's lechon. Napakalakas po nun. Nung ako, kasi lechon, ano yun, Cebu na organic. So, ang suma total, unang-una, walang mali po kung siya bilang isang negosyante, bago siya naging mayor, ay kumita as a real estate transaction doon sa property for stock niya. Pero, totoo rin po na talagang sa aking pagkakaalam sa Pogo, talaga naman po yung nagmamay-ari ng istruktura, hindi siya ang operator. Kasi ang operator talaga, mga taga-People's Republic of China. Pero in any case, bakit mo ikukonsider na pagkakamali kung ma-involve ka sa Pogo, illegal naman. Binibigyan ng lisensya ng PAGCOR. Sa akin, kinakailang desisyon na natin. Either legal or illegal ang Pogo. E sa ngayon po, na-revoke lahat ng lisensya ng Pogo except for 2. Hindi ko po alam bakit nabigyan yung 2, no? Pero sa akin po, syempre may duda dyan na kapag 2 lang binigyan mo ng lisensya, bakit? Bakit po kakaanak ng Diyos? Alam niyo naman, sabi ni Gunnar Myrdal, yung Nobel Prize awardee, kapag merong diskresyon, merong tongpats. So sa akin po, ang importante ngayon, huwag sana natin gawin sa mga Chino ngayon sa Pilipinas ang ginawa ng Amerikano nung panahon ng pandalawang daigdigang Second World War. Alam niyo ba ang ginawa nila? Lahat ng Japanese Americans, ikinulong nila. Dahil sila daw ay banta sa national security ng Estados Unidos nung panahon ng gera. Eh ngayon po dito sa Pilipinas, wala pang ang gera. Yung mga estudyante raw na taga-China, banta daw sa national security natin. O di ba? Ang mga gaya ni Alice Guo, palibasa, isang magulang nila ay Chino, banta daw sa national security. Walang pagkakaiba po yan sa ginawa ng mga Amerikano na miski yung mga Hapon na hindi na marunong maghapon at talagang nabuhay na bilang Amerikano dahil sa dugo nilang Hapon, kinulong. Alam niyo po, ang malungkot dun sa kaso na nangyari sa Amerika, nung dinala yan sa Korte Suprema ng Amerika, sinang-ayunan as part daw of police power. Pero, nung panahon ni President Clinton, ayun, humingi ng abiso si Clinton at nagkaroon ng budget para magkaroon ng reparasyon doon sa mga nakulong nung panahon ng gera. Dahil alam naman nila, mali yung ginawa nila na palibasa may dugo ang Hapon, kinulong. Papunta na po tayo doon. Palibasa, Chino, nag-aaral sa Cagayan, threat to national security. Diyan po sa aking probinsya ng Bataan, abay dapat meron dyan bagong export processing zone na popondohan ng probinsya ng Fujian
Anong sinabi ni Secretary Anyo? Huwag niyong ituluyan, banta sa national security. Kailan po naging banta ang mga negosyo sa national security? Aber, lalong-lalo na ang negosyo ay pupunduhan ng China na number 1 naman na nag-i-invest sa buong daigdig. Alam niyo po, ang Pilipinas, wala sa kasaysayan natin na inapi natin ng mga Chino. Sa Indonesia, noong panahon ni Sukarno, pinatay ang mga Indonesian Chinese en masse. Minasaker sila. Ang Malaysia, in-expel nila ang mga Chinese. Kaya nga po nagkaroon ng Singapore. Sa Pilipinas, wala po tayong ganyang kasaysayan. In fact, pati mga Hudyo, nung panahon ng World War II, winelcome natin. Yung mga Ruso, nung natanggal ang Tsar of Russia, winelcome natin. At dito po sa Pilipinas, kaya pinakamatanda ang Chinatown natin, never natin kinonsidera na kalaban ng mga Chino. Palagi natin silang kaibigan dahil matagal na po tayong nagkakalakalan sa panig po ng Pilipinas at ng China. Panawagan ko po, itigil po itong racism nito ng palibhasa China, automatic, kalaban ng Pilipinas. Agree ba kayo o disagree? Sige, i-text niyo po sa akin ang inyong mga puro-puro, ang inyong saloobin. Tama ba na palibhasa Chino tratuhing kalaban? Okay? Eric Magpantay, hindi daw kilala ni PBBM at Gibo Attorney. Oh yes, syempre. Alam niyo po, i-dispute ko po yan. Ako po, una ko nakilala si Mayor sa rally ng Uniteam sa Bulacan. Ang nagpakilala po sa akin, Vic Rodriguez. Tandang-tanda ko yan. Bakit ko po naalala? Kasi po, akala ko siya yung mayor ng Tarlac na linigawan minsan ni Noynoy Aquino. Ang sabi niya, hindi pa po ako mayor, kandidato lang po ako ng mayor. At nung pinakilala siya sa amin, nandun po si PBBM. At makikita niyo sa larawan na nagpapakilala ay si Vic Rodriguez. Now, isang pagkakataon lang po yan. May isa pang larawan sa Clark na bumisita doon si Presidente, nandoon na siya bilang mayor ng Tarlac. May problema po sila ngayon eh. Nagpirmahan sila ng alyansa sa Partido Federal at saka ng NPC. Si Mayor Go po ay NPC. So natural, tutulungan niya ng kanyang partido. Sa akin po, lahat tayo may karapatan to due process. Pakinggan po natin sila. At yung karapatan sa pagkakaroon ng nationality, karapatang pantao po yan. Yan ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Grace Po versus Comelec. Okay? Next comment. Mahadira. Hello, Spock. Nakahabol ako. Watching from Berlin. Nako, tagal ko na hindi nakakarating sa Berlin. Miss ko na yan. Meron po kaming naging ka-partner dyan na human rights lawyers din. Yung, ano ba yung pangalan nila? Nako, nakalimutan ko na yung pangalan nila. Pero nagtulungan po kami nung dinulog namin ang kaso ng mga comfort women sa UN. Yun po yung aming kasama. Max, okay. Good evening, Spokes. Dahil ba Chinese si Mayor Go, kaya siya pinag-iinitan ng mga mambabatas. Yun nga po sinasabi ko. Racism po yan. At never naging racist ang mga Pilipino. Ang Indonesians, oo. Ang Malaysians, oo. Pero tayo po, never po tayo naging racist.